Alright, magandang araw mga kaibigan, mga kababayan, saan man sulok kayo ng mundo. Sana nasa mabuti kayong kalagayan at sa araw na ito, tayo ay nagbabalik sa ating gawaing pangangaral mula sa salita ng Diyos. No? Sa oras na ito, tayo ay magbulay-bulay muna sa isang himig ng isang awitin na ating mapapakinggan sa ngayon. Ating binabati ang ating mga kaibigan dyan sa ibang bansa. Saan man kayong bansa, mga kaibigan, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Mag-ingat kayo dyan sa inyong mga trabaho, pagigihin. Ang pinakamahalaga ay lagi tayong lumalapit sa ating Panginoon. Magpasalamat sa araw-araw na tayo ay binibigyan ng buhay ng ating Panginoon. Dahil lang saglit, mga kaibigan, tayo ay mag-aaral ng isang paksa. May kinalaman ito sa tinatawag nating kinakain, lalo na doon sa nakasulat sa unang Timoteo chapter 4 verses 1 up to 4. Mamaya ng konti atin itong pag-aaralan. At sa pamamagitan ng himig ng awiting ito, tayo po muna ay magpasalamat sa ating Diyos sa lahat ng bagay na kanyang ginawa. Partikular na binigyan tayo ng lakas ng buhay. Sa araw na ito tayo ay gumising, nataglay ang mga pagpapala mula sa ating Panginoong Diyos. Tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos at mapagpala naming Ama, kami ay nagpapasalamat sa iyo dahil aming nakamtan muli ang pagpapalang buhay at lakas. At sa araw na ito, Panginoon Diyos, amin pong inihiling ang kapatawaran. Saan kami nasumpungan nagkasala, amin pong inihiling na kami ay inyong linisin sa lahat ng mga kalikuan na sa amin ay inyong natagpuan. Maging pagpapala, nawa Panginoon, ang aming pag-aaral na ito sa inyong mga banal na salita. At ito ay makarating sa lahat ng mga nais ninyong maratnan ng mensaheng ito. Maraming salamat Panginoon Diyos sa pagdinig nitong aming dalangin. Hiling namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay. Ayon sa ating sinabi mga kaibigan, tayo ay mag-aaral ng isang paksa sa Biblia at ito ay may pamagat na nagbabawal ipakain ay aral ng demonyo. No? Yung mga nagbabawal sa mga kinakain. Sabi ng iba, yun po ay aral ng demonyo. So ito ang ating pag-aaralan ngayon mga kaibigan. Sa oras na ito para malaman natin kung ano baga ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan patungkol sa mga bagay na ating matutunghayan. Ang ating pag-aaralan ay nakasulat sa aklat ng unang Timoteo chapter 4 verses 1 up to 4. Sinasabi, pakinggan ninyo sa wikang Tagalog, sinasabi dito, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo.
Verse 2, sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan na hiniruhan ang kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga. Verse 3, na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisimpalataya at nangakaalam ng katotohanan. Verse 4, sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat na itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat. So ito yung kabuuan ng ating pag-aaralan, mga kaibigan. Kung wala kayong Biblia dyan or kung mayroon man kayong Biblia sa inyong mga tahanan, maaari ninyo itong tingnan sa unang Timoteo, Kapitulo 4, ang mga talata nito ay simulan natin sa 1 hanggang sa 4. Ang issue kasi dito, mga kaibigan, kung bakit natin pag-aaralan ang mga talatang ito. Sapagkat mayroong mga samahang panrelihiyon, sabihin na natin mga sikta, na nagtuturo at nagsasabi na ang mga tao anya na nagtuturo na ang mga bagay na nilalang ng Diyos na bawal ipakain ay aral ng demonyo. Well, alam nyo mga kaibigan, mga babayan, ang kanilang sinasabi na ang nagbabawal na ipakain ang mga bagay na nilalang ng Diyos ay aral ng demonyo, atin pong mababasa or nadinig kanina sa ating binasa dito sa verse 1. No? Ang sabi ay mga aral anya ng mga demonyo, yaong mapanghikayat at merong itong mga tao na to ay nangakikinig anya sa mga espiritong mapanghikayat at mga aral ng mga demonyo. Kaya hindi natin sila masisisi kung bakit nasabi nila itong ang nagbabawal sa mga pagkain ay aral daw anya ng demonyo. Now, isa-isay natin. Ang mga argumento na kanilang ibinabangon ay mahuhulog po yan sa mali na mga argumento, mga kaibigan, kapag ito ang ating pangunawa. Kasi alam nyo kung bakit? Sabi nila kasi ang nagbabawal na ipakain ang baboy, no? Partikular na banggitin na talaga natin ang baboy kasi sikat yan eh. Sikat na talagang kinakain. Ang nagbabawal na ipakain ang baboy ay aral anya ng demonyo. No, mayroon pa siyang isang sinasabi diyan. Ang bawat nilalang ng Diyos, sabi nila, ay mabuti at maaaring kainin. No? Mga kaibigan, kung makarinig kayo ng mga kaluskos diyan kasi umuulan ngayon sa panahon dito sa Bacolod, no? Sa Bacolod na tayo ngayon gawa ng ating mga pag-aaral at umuulan dito ngayon sa amin. Kaya kung mayroon kayong naririnig diyan ng mga kumakaluskos, yun pong bagsak ng ulan. Okay? So may dalawang isyu na dapat nating tingnan dito. Una, ang nagbabawal na ipakain ng baboy ay aralan niya ng demonyo. Oh. Kasi sabi nila, ang bawat nilikha o nilalang ng Diyos, mga mabubuti yan at pwede na kainin. Alright. So tingnan natin ano. Okay? So ito sa inyong mga nagsasabi niyan na ang nagbabawal na ipakain ang mga baboy at iba pang mga hayop ay aral ng demonyo, ito yung mga hamon na tanong sa inyo eh. No? Alam nyo ba kung kailan lalabas ang aral ng demonyo ayon sa binasa natin? Kung alam nyo yan, hindi nyo sana nabanggit ito eh, na ang mga nagbabawal na ipakain ng baboy ay aral ng demonyo. Kung inyo pong balikan ang ating binasa, ay
napakaliwanag ng aral ng demonyo ay lilitaw yan sa huling panahon. Ayon sa ating binasa doon kanina sa verse 1. Balikan ko yung verse 1 ha. Sa unang Timoteo chapter 4 verse 1. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw o huling panahon, ang iba'y magsisi talikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Ikumpara natin mga kaibigan, ang sabi ng ating binasa, yung aral na yan na binabanggit, na aral ng demonyo, lalabas pa yan sa huling araw. So, kailan ba iniutos ng Diyos? Kailan ba iniutos ng Diyos, kaibigan, na itong baboy ay hindi pwedeng kainin? Sa huling araw ba o sa panahon ng Old Testament? So dito pa lang kaibigan, dapat makita mo yung punto na inyong inaakusa sa mga nagtuturo na ang baboy ay bawal kainin, aral ng demonyo, mali po kayo. No? Sapagkat itong aral ng Diyos sa Old Testament ay hindi ito binibilang na huling kapanahunan. No, dapat ginamitan nyo naman ang konteksto kapag kayo nag-aaral ng Biblia, mga kaibigan, mga kapatid. Sapagkat ang aral ng demonyo, sa huling panahon lalabas yan. Hindi noon. Itong pagbabawal ng baboy, noon yan sinabi ng Diyos sa Old Testament. At hindi yan sakop ng huling kapanahunan. So diyan pa lang mga kaibigan, disqualify na ang mga tinatawag nating argumento. Mga fallacy. Ang nagbabawal niyan na ipakain ng baboy ay aral ng demonyo. So dito hindi pasok ang inyong argumento kapag ka pinag-usapan ang huling kapanahunan at yung aral ng Diyos sa Old Testament. Hindi siya sakto kung tawagin. Pangalawang hamon sa inyo mga kaibigan, kayong mga nag-aakusa sa mga nagtuturo na ang baboy ay itinuturo na bawal kainin na aral ng demonyo. Lahat ba ng mabuting ginawa ng Diyos ay kailangan kainin? Yan pang isang tanong na dapat nyong i-insert dito sa pag-aaral na ito. Lahat ba ng mabuting ginawa ng Diyos ay pwedeng kainin? No? Siguro hindi ka naman papayag, kaibigan, na ipakain ko sa iyo ang ipis, sapagkat ang mga ipis ginawa rin yan ng Diyos, di ba? So, sigurado hindi ka talaga papayag. O may iba pang mga hayop na nilalang ang Diyos na talagang hindi pwedeng kainin dahil sa dumi, dahil sa marumi sila. Lahat ba ng mabuting ginawa ng Diyos ay kailangan kainin? No? Okay. So isa pang hamon na tanong. Kung hindi mo kainin ang gawa ng Diyos, halimbawa, ito ba ay pagtatakwil? Yan dapat, kaibigan, ang ating makita sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos ay kumplito yan. Huwag tayo basta na lang makinig sa mga nangangaral sa atin, nanghihikayat sa atin. Dahil itong kapanahunan natin ngayon, dito lalabas yung tinatawag na mga aral ng demonyo sa huling panahon. No, mga kaibigan? Unawain nating mabuti ang mga talata at basahin natin ang mga konteksto nito. Tukuyin natin mga kaibigan kung kailan lalabas ang aral ng demonyo. Sa inyo, hindi nyo tinukoy mga kaibigan Dapat ang ginawa nyo comparison. Kailan ba lumabas yung aral na bawal kainin ng baboy? Kailan ba lumabas yung sinasabi dito sa unang Timoteo chapter 4 verse 1 na aral ng demonyo? Pag kinumpara mo ito, hindi mo man sasabi na ang aral ng Diyos doon sa Levitico 11, 1 hanggang 47 ay aral ng demonyo. Ang Diyos nagbigay niyan, kaibigan. Ngayon, tawagin mo
na ang nagbabawal ng pagkain ng baboy ay aral ng demonyo? Hindi pwede yan. Ang dietary law o ang pagbabawal sa pagkain ng mga karumal-dumal o maruming hayop na itinuturo ng Biblia noon sa kanyang bayan sa pamagitan ni Propeta Moises ay nakasulat yan mga kaibigan sa Levitico chapter 11 verse 1 up to 47. At ang nag-utos niyan ay hindi demonyo. Tandaan po natin mabuti. Ang nag-utos niyan ay ang Diyos. Ngayon sabihin mo na aral ng demonyo, saan ka nakakita nga may kautusan ng Diyos na sinasabi na sa demonyo na ito ngayon? Saan ka nakakita niyan, kaibigan? Di ba wala? Kaya, tiyak, kaibigan, na hindi ito ang aral ng demonyo dahil ang Diyos ang may utos nito at matagal ng utos ito, kaibigan, bago dumating si Pablo. Si Pablo may sabi niya, sa aklat ng unang Timoteo chapter 4 verse 1 up to 4. Si Pablo may sabi niyan. Bago dumating si Pablo, ang Diyos ang nagbigay ng aral na ito na ang baboy ay hindi pwedeng kainin at iba pang mga hayop na binabanggit sa Levitico chapter 11 verses 1 up to 17, mga kaibigan. Ngayon, balikan natin dapat gusto kong idiin ito na ang aral ng demonyo, mga kaibigan, ay lalabas ito sa huling araw pagkatapos ni Pablo hanggang sa panahon natin ngayon. Take note, ang aral ng demonyo, lalabas ito pagkatapos ni Apostol Pablo hanggang sa panahon natin ngayon sa kasalukuyan. Hindi maaari, mga kaibigan, na ang utos ng Diyos noon ay maging aral ng demonyo ngayon. Hindi pwede yan. Saan ka nakakita saan mo makita na ang utos ng Diyos noon ay pwede nang maging aral ng demonyo ngayon? Wala po. Ang aral ng demonyo ay ganito. Tingnan nyo mabuti Ang aral ng demonyo ay ganito. Kung ipinagbabawal mo ang utos ng Diyos at ipinapagawa mo ang mga pinagbabawal ng Diyos, ito ay siguradong aral ng demonyo. Sapagkat, nilabag mo ang kalooban ng Diyos. Basta utos ng Diyos, yan po ang kanyang kalooban. Ngayon, madistinguish natin kung ito'y aral ng demonyo sa panahon natin ngayon kung ipinagbabawal mo ang mga utos ng Diyos at ipinagagawa mo naman ang ipinagbabawal ng Diyos. Katulad lamang, sabi ng Diyos, huwag kainin ng baboy. Ngayon, ipinapagawa mo, sige, kain. Di ba? Di ba tama, kaibigan? Sino ngayon ang may aral ng demonyo? Yung nagsasabi na hindi, sa panahong Kristiyano, pwede nang kainin yan, ang baboy. Samantala ang Diyos, hindi nais na kainin mo ang laman ng baboy. No? Okay. Pangalawa, sinasabi sa argumento ng mga iyon, ang lahat ng nilalang ng Diyos ay mabuti. Wala naman tayong tutol, no? Wala tayong tutol dyan. Lahat talaga ng ginawa o nilalang ng Diyos ay mabuti. Ngunit, hindi lahat na mabuti ay dapat kainin. Siguro, sang-ayon din naman kayo dyan. Katulad ng uod sa ilalim ng lupa. Katulad ng mga ipis, mga bulate, etc. Maraming nilalang ang Diyos na hindi talaga pwedeng kainin sila. Kasi, sinasabi, hindi lahat na mabuti ay dapat kainin. Maari mong tanggapin ito na may magpapasalamat, ngunit hindi lahat ng binibigay sa atin ay pagkain at pwede pong kainin, kaibigan. Tandaan po natin yan. Sinasabi ni Apostol Pablo dito sa kanyang sulat sa unang Korinto, talata 23, basahin natin sa wikang Tagalog.
Lahat ng mga bagay ay matuwid. Di ba? Lahat ng mga bagay, sabi ni Apostol Pablo, matuwid. Ngunit, hindi ang lahat ng mga bagay ay nararapat. Kita mo na? Kahit si Apostol Pablo, sinasabi niya, lahat ng bagay matuwid. Ngunit hindi lahat ng mga bagay ay nararapat. Pag sinabing hindi lahat ng bagay nararapat, i-apply mo ngayon yung ating pinag-aralan na pwede nang kainin at hindi pwedeng kainin. Alright. Okay. Ano pang sinasabi? Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay makapagpapatibay. Tingnan mo sa lahat. Tingnan mo yung sinasabi ng apostol ni Kristo, na si Pablo. Lahat ng bagay matuwid, ngunit hindi lahat ng bagay makapagpapatibay. Di ba? Klaro? Klaro kayo mga kaibigan. Okay, pangatlo. Sabi ng mga argumento. Nilalang ng Diyos ang lahat ng bagay ayon sa kanilang layunin, likas at katangian. Ito yung sakto mga kaibigan. Ito yung correct. Ito yung tama. Kung bakit nilalang yung mga ipis, ang baboy, kahit ano. Nilalang ng Diyos ang lahat ng bagay ayon sa kanilang layunin, likas at katangian. Hindi lahat ay maaaring kainin dahil mawawala ang tagapangalaga ng kalikasan at tagasilbi sa tao gaya ng mga ano. Number 1 yung aso. Ang aso ba nung silbi niya sa buhay ng tao? Di ba? Ang laki ng maitulong ng aso sa tao, kaibigan. Kaya may purpose ang Diyos kung bakit mayroong ganyan na mga hayop. No? Hindi yan pinapakain ng Diyos sa tao dahil may mga layunin at mga bagay na nais ang Diyos na gawin ng mga hayop na ito. Ang baboy, no? Tagalinis ng bakuran yan, ang baboy. No? Ang kabayo, ang kamilyo, noong panahon, anong silbi ng mga ito? Mga transportasyon, mga kaibigan. Ginawang transportasyon ng mga yan. Ang kabayo, ang kamilyo. Ano pa? Mga pusa. Tagahuli ng mga daga at mga insekto sa bahay mo. Di ba pag wala kang pusa sa bahay mo, daming daga. Kung ano-anong mga insekto nandyan. Pero kung may pusa ka, i-train mo. Ay nako, malaking pakinabang, malaking tulong. Mga isda na walang kaliskis na sinasabi sa atin ng Biblia, mga kaibigan, katulad ng mga pusit, sugpo, hipon, tahong, alimangong, hito, jellyfish, etc. Tagalinis po sila, mga kaibigan, ng dagat at ng ating mga ilog. So, kaya nga ang mga ito ay unang naapektuhan kung mayroong red tide, di ba? Kapag may red tide ang karagatan at kapag kinain mo yung mga tahong, ikaw ay mahihilo din o nalalason. Dahil sila ang tagalinis nito sa dagat. Dapat mapansin nyo yan mga kaibigan Ano pa? Mga wild birds, mga ibon na wilds, at mga panggabing ibon gaya ng mga paniki, agila, laawin, uwak, wago, mga kauri nito ay hindi itinuturing ng Biblia o ng ating Diyos na pagkain. Bakit? Sila ay may kanya-kanyang mga purpose. May kanya-kanyang layunin ng mga yan. Kaya hindi pinapakain ng Diyos. Ito ang mga nagpaparami o sila ang nagpaparami, mga kaibigan, at nagkakalat ng mga binhi tulad ng mga punong kahoy na namumunga, mga prutas, at sa pamamagitan ng kinakain at dinudumi
ng mga hayop o mga ibon na ito, kung anong kinain nilang prutas, siyempre idudumi nila kung saan sila nakarating, tutubo naman. Ang galing talaga ng Diyos, mga kaibigan. Dahil magtataka ka lang ba't may tumubo rito na isang puno na hindi mo naman itinanim. Dahil dinala ito ng mga hayop na kung saan ay kinakain nila ang mga buto nito. So may mga layunin talaga sila, kanya-kanya yan, mga kaibigan. Kaya hindi sila pinapakain ng ating Panginoong Diyos. Lakas talaga ng ulan, kaibigan. Dinig na dinig ko sa aking monitor, no? Yan. Lakas talaga ng ulan. Ang oras dito ngayon ay 11:30 sa Bacolod City. Nandito tayo ngayon sa Bacolod City, gumagawa ng ating pamamahayag. So ngayon, tuloy natin. Ilan lang yan sa mga binabanggit nating mga hayop, mga ibon, at mga insekto dyan na hindi pwedeng kainin, mga kaibigan. Ang Diyos kasi, dapat nating maintindihan, ang Diyos kasi ay hindi sa Diyos ng kaguluhan, kundi siya ay Diyos ng kaayusan, mga kaibigan. Sa ating Biblia, ang Diyos tinatawag siyang banal na Diyos. At tayong mga tao na naniniwala sa Kanya, dapat meron tayong ugali na kapag iniutos niya ay huwag nating gawin. No? Huwag na tayong mga tuwiran na sa kanila lang yon, sa panahong Kristiyano iba naman. Hindi yon ang katuwiran, kaibigan. Dahil kung yan ang katuwiran, dapat noong panahon sa kanila, kung hindi yan ang katuwiran, dapat inubos na sila ng Diyos. No? Dahil sa pagsuway. Hanggang ngayon may sumusuway pa rin sa kalooban ng Diyos. Kaya lang, mas mapalad ang tao na ang Diyos maibigin talaga. Na binigyan niya ng isang araw ang tao para sa isang paghukom. Lahat tayo harap sa ating Diyos para tanggapin ang paghatol, o kaibigan. Kaya dito sa ating pinag-aralan, hindi natin pwedeng katuwiran na sa panahon ng Old Testament lamang ang mga batas na ito. Hanggang sa ating panahon, kaibigan, batas ito. No? Kung masunurin lamang ang mga Israelita sa Diyos, walang hintil na tagapagdala ng mabuting balita. Wala. Sapagkat ang mga Hudyo ang silang pangunahin na magdadala ng mabuting balita. No? Kaya lamang napunta sa mga hintil ang mga bagay na ito dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo. Imagine ninyo, mga kaibigan, ang Diyos natin ay Diyos ng lahat. Hindi siya Diyos ng iilan lang. Siya ay Diyos ng lahat. Lahat ng sumasampalataya, lahat ng naniniwala sa Kanya, mayroong dapat sundin. Sapagkat ang batas ng Diyos ay hindi pa bago-bago. Ayon sa Malakay 3:6. Hindi pa bago-bago. Kung bawal, bawal. Kung ito, pwede, pwede. No? Ganon ang Diyos, kaibigan. Maliban na lang sa mga batas, may napatungkol sa may kinalaman sa pagsisisi. Katulad ng Nineveh. Sabi ng Diyos kay Jonas, pangaral mo, kung hindi sila magsisi, mangaral ka doon, kundi na pagpasyahan ng Diyos na lipulin ang bansang Nineveh, ngunit nung sila ay nagsisi, nagbago ang Diyos. Doon lamang yan, mga kaibigan. Pero pagdating sa mga batas ng Diyos na sinusunod ng tao, walang pagbabago ang Diyos, mga kaibigan. So, sana nawa natin, mga kaibigan, ulitin ko, ang Diyos ay ipinarating sa atin sa magitan ng kanyang apostol na si Pablo. Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay nararapat. Lahat ng mga bagay ay matuwid, sabi ni Apostol Pablo, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay
ay makapagpapatibay. No? Wala na bang nilalang ang Diyos na masama? Lahat ng nilalang ng Diyos ay mabuti. Ngunit, alamin mo kaibigan, kung anong mga silbi nila sa mundong ito, kung bakit sila nilalang ng Diyos. Huwag mo kainin ang bawal. Marami namang ipinapakain ng Diyos, bakit doon ka sa bawal? No? Huwag nating subukan ng Diyos, kaibigan. Subukan natin ang Diyos sa magitan ng ating pagkamasunurin. No? Sa araw na ito, ating ibabalik ang papuri sa Diyos at sa pamamagitan ng isang himig ng isang awit, tayo ay manalangin. Maraming salamat Panginoong Diyos sa inyong patnubay. Sa oras na ito kami ay nakapag-aral ng isang paksa sa chapter 4 ng 1 Timothy verses 1 up to 4. Na ito ay may kinalaman sa aral ng mga demonyo na ito ay lalabas ayon sa inyong lingkod sa huling kapanahunan. Nalaman namin na ang iyong mga batas ay mula pa sa simula sa panahon ng Old Testament at ito ay inyong itinatagubilin sa inyong mga anak. At ang aral ng mga demonyong ito na binabanggit sa 1 Timoteo 4 chapter 4 ay lalabas sa huling kapanahonan. So nakita namin Panginoon Diyos na hindi ito marapat na sabihin namin na ang inyong aral doon sa Levitico chapter 11 ay aral ng demonyo, kundi ito ay aral na mula sa inyo na dapat pa namin sundin. Sapagkat napag-alaman namin na ang lahat ng inyong nilalang ay mabuti ayon sa inyong purpose sa kanilang bawat isa. Panginoon, maraming salamat sa inyong banal na espiritu na nagbigay sa amin ng talino, na unawaan mga bagay na dapat nasa amin ay maglakad kami ayon sa inyong panuntunan at katwiran. Salamat Panginoon Diyos sa inyong patnubay. Ibinabalik namin ang papuri. Inihiling, salamatan sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Upang tayo